Oh my God. Bakit? Wait lang. Oh. Very first showbiz girlfriend. Kilala mo ba yun? Oo, na-search ko siya sa TikTok. Yay! Yung pinaka hindi mo gustong artista. Hindi ako ganun ka-confident dahil... So, in short, may attitude. In-attitudean ka. You are so skibidi. Scooby-Doo? Ano yun? Scooby-Doo ba yun? Ano ko ng Scooby-Doo? To be with you. Ito na naman po inyong ka-Gen Z, Generation Clara Gladys Reyes, and welcome to another episode of my vlog. At ngayon nga po, nandito tayo sa The Granary Private Villa here in Bacolor, Pampanga. Kareng Kabalen ko, naku, kasanting po kayo nino. So sana po, ayan, minsan po ay mag-staycation kayo ng inyong family. Dahil talaga naman worth it. Dahil napakaganda po dito sa The Granary. At ang makakasama po natin mamaya, panoorin niyo po ito. Eto na nga! Glad to be with my good friend, Wawi de Guzman! Yay! Hello! Hello! Wow! Kumusta ka na? Okay naman. As usual, busy-busy. Sayaw pa rin ang sayaw. Kaya nga. Kaya it shows naman, di ba? Na talagang hindi ka nagbabago. Sabi nga nila, talagang parang naiwan dun sa 90s yung mukha mo, yung pa din. Mukha ka pa rin bata. Pero alam mo, isa to sa mga ni-request talaga sa akin, ha? Sa vlog ko, na syempre, gusto lang makita ulit ang mga kasama ko dati sa Mara Clara. And particularly, isa ka nga doon, no? Sa mga hindi po nakakaalam, isa talaga si Wawi sa hanggang ngayon, kaibigan po na. Yes. Magmula nung umpisang magkakilala tayo, hanggang ngayon hindi na tayo Yes, oo. kahit na hindi tayo, matagal tayo hindi nagkikita, basta pag tumawag ka or humingi ako ng tulong, andyan ka. Wow, hindi. Pero alam mo, si Wawi talaga, siguro dahil sa, hindi lang sa haba ng pinagsamahan, no? Siguro, alam niyo naman, gano'n naman po yun eh. Meron pong tinatawag na minsan, taping friend. Yeah. Pero meron yung talagang nagsistay, di ba? Yes, Ika nga, na kahit tapos na yung show nyo at lahat-lahat. Pero ang daming munang gustong makaalam, kumusta ka na nga ba after all these years? So far, wala akong ibang ginagawa ngayon kundi magsayaw. Dahil naging Zumba instructor ako at talagang nagustuhan ko kasi siya, Chick. Unang-una, very good sa health ko. Nung nagsimula ako, I think hindi ako ganun ka-confident dahil nagdagdag na nga ng timbang. Pero nung nagsayaw ulit ako, tapos and at the same time, yung opportunity na binigay sa akin, grabe. Hindi ko akalain na ganun kalaki yung community ng Zumba dito sa atin. Magmula nung naging Zumba instructor ako, halos nalibot ko na yung buong Pilipinas. At ang pinaka-the best sa lahat doon is yung mga pumupunta sa event ko na mga talagang nag-follow sa atin, sa Mara Clara. Makikita ka doon, matanda. Hindi man sila nagsusumba, manunood lang. Pero after ng show, lalapit sa akin, sasabihin nila, alam mo, Christian. As in, yung pangalan ko at tatandaan nila. Yung character name mo. Alam mo, Christian, ang tagal ka namin inantay. Dito ka lang pala namin makikita sa covered court namin. So, doon ko na-realize na ang Mara Clara, grabe yung na-touch niyang mga buhay. Kumbaga, naging part tayo kasi ng pamilya, no? Kumbaga, panghapon tayo hanggang naging prime time. So, nakakasama nila tayo nung time natin, talagang pinanonood nila tayo. Kasi natatandaan nila yung pangalan ko, Christian. Asan si Clara, asan si Mara, sila Aries, ganun. So, because of that, dahil sa pagsasayaw ko, nakita ko, na-realize ko na ganun pa rin talaga yung, mainit pa rin yung pagtanggap nila dahil dun nila ako naalala sa Mara Clara. And tulad ng sinasabi ko nga, laking opportunity din na binigay sa akin ng Mara. Up until now, nag-benefit ako bilang isang Zumba instructor. Oh, di ba? At saka, take note hindi
Zumba lang at pagsasayaw lang. Kasi nga po, alam nyo, ika nga yung mga viewers namin noon, di ba, sa Mara Clara, aba, ito na nga sila na yung, sabi mo nga, sila na yung mga CEO, sila na yung sila mga... nakakagulat, no? Minsan may makakasama ako, even mayor, no? Sa umpisa, syempre, formal pa kayo. Pero once na, after the event, nagkakwentuhan kayo na konting nabulong niya sa akin na, alam mo ba, nasinayaw namin yung sayo. Dati, malalaman ko, sumayaw ka rin nun, Mayor. Oo naman, sabi nung college days namin, sinasayaw namin yung mga sayaw nyo. Hindi na nakatingin si Mayor. Magugulat ako na very formal, tapos biglang sasabihin, sinayaw namin yung sayaw nyo. Tapos, yun na nga, meron ako pumunta ng Batangas, tinawag ako, Anton! Nagulat ako, Anton. Bakit Anton? Anton yung pangalan ko sa Esperanza. So, nakakagulat lang na up until now, natandaan nila talaga yung mga characters natin. At nakakatuwa talaga. Kaya din, siguro, sobrang nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Parang hindi siya trabaho because imagine mo, pupunta ka sa isang lugar, sasayaw ka ng 1 hour, sasayaw mo yung mga favorite mong mga tugtog, tapos makikita mo, sinasayaw nila talagang tuwan-tuwa ka because alam nila yung sayaw mo. At the same time, pagdating mo dun sa isang lugar, maghahain sila ng napakasarap na pagkain. So, i-welcome ka nila na parang kapamilya ka talaga nila. So, sabi ko nga parang hindi ako nagtatrabaho. Grabe yung experience ko ngayon na natutuwa ako. So, tsaka yung warmth na, no? Yes, yung pagtanggap sa'yo. Hindi lang dito sa bansa natin, maging sa ibang bayan, di ba? Tapos, syempre, nandun yung mga kababayan natin. Kapag pumupunta ka doon, grabe yung pagsalubong pa lang nila. Totoo. Tapos, sabi mo nga talagang, sabagay, ang mga Pilipino naman, ganun talaga, di ba? Pero nakakatuwa doon, kung saan-saan lugar ka nang nakakapunta because of that. Halos nalibot ko na yung sulok-sulukan ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan dadating ako sa isang lugar, puro tubo. Sabi ko, tubuhan? Oo, tubuhan. Sabi ko, saan ako magsusumba dito? Pagdating sa covered court, makikita mo, punong-puno yun, tapos mga naka-neon green lahat. Tapos, so magugulat ka. Tsaka na-prove ko na ang Pilipino talaga, performer lahat. Kasi ang gagaling nila, kahit saan ka pumunta, dati pupunta ako sa isang lugar, 100 pa lang sila. Pagbalik ko, may 500 na kata. Ganun pumutok talaga yung Zumba. Tsaka doon ko nakita na dami pa rin talaga nagsusupport sa grupo. Tapos sa grupo kong UMB. Tapos yung sa atin, kasi pag dumating ako sa isang lugar, ang hinahanap sa akin, asan si Mara? Asan si Clara? So nakakatuwa. Oo. Pero yun mo, nabanggit mo ang UMD. Rewind tayo ng konti, sa mga hindi lang, syempre, for the sake, mga Gen Z natin ngayon, di ba? So hindi na nga nila yata naabutan. Paano nga ba nagsimula ka muna before sa UMD? Sumasayaw-sayaw ka na ba talaga? Yes, oo. Sumasali kami sa mga contest, sa mga barangay, hanggang sa sinubukan naming mag-Itbulaga pa. So, wait, ibig sabihin namin, magkakakilala na kayo? Oo, magkakasama na kami. Pero 5 kami nun. May isa pang original na member, bali yung Kambal, si Norman who just passed away, yung grupo namin. Ulit sa lahat tapos, ng mga si Brian din kasama namin. Kaming 5 yung pumunta dito, tapos sila Marco, si Gerard, si Jerry, dito na namin sila. Dito na. So originally pala, mula noon pa magkakasama, ay sila, yung ngayon ay artista na rin yung anak niya, si Paul Salas. Si Paul. So yung kambal nga, si James. Yes. And si James at si James. Sila, actually, kapitbahay ko sila, no? Sa kanila talaga ako lumapit. Pwede nyo ba akong isama sa grupo? Sa Olonga po. Yes. Taga Olonga po kasi kami. Tapos, ang isa pa si Norman. Si Norman. Okay. Si Norman and si Brian. Si Brian nasa Amerika na. Brian. Talaga? Yes, baka mamayan, mapalood nyo to. Hi, Brian. Ako na may miss. I'm sure ang dami nakakamiss talaga lalo na sa original members ng UMD. So, dahil doon, sumali kayo kamo sa... Yes, sumali kami ng contest. Tapos, lagi itong sinasabi kay Joshua at kay Jason. Idol na idol ko sila nung panahon na. Sila talaga yung maneuvers kasi yun yung inabutan ng grupo namin. So, talagang ang aming... So, nauna ang maneuvers? Sila yung mga contest na ginagawa nila, pag may dance contest sila sa mga variety shows, talagang sumasali kami kaagad. Tapos ako, ang talagang fina-follow ko noon, si Jason at si Joshua, yung magkapatid. Magkapatid sila. So, sa kanila ako na-inspire before at ginagaya ko sila. Tapos, sumali kayo isang contest sa TV ba to? Yes, sa Itbulaga. Itbulaga. Sa Itbulaga kami nagsimula. Tapos mga bata kami noon hanggang sa nakita kami ni Kuya Sai. At that time, si Aiza at si Lady, mga bagets pa rin. So, parang nakita nila na parang bagay kami na maging backup kasi mga bagets din kami. So, dun kami nagsimula nung kinuha na kami ni Kuya Sai sa Itbulaga para maging backup dancers ni Aiza at ni Lady. I remember, di ba yung hair mo pa nun? White, talagang long hair ka nun? Oo, sa gitna, pero mahaba yung hair ni Wawi noon. Pero parang ikaw na talaga ever since ba ikaw ang front man talaga ng UMD? Ang talagang nasa harap palagi yung Kambal.
Number 1. Tapos si Brian, hanggang sa, of course, nag-strive tayo from likod, napunta sa gilid, hanggang sa mapunta na sa halos sa harap, hanggang ipinartner na ako kay Brian. Yes, oo nga. Pero ito hindi dahil sa kaibigan kita, pero kasi talaga, pag UMD, ang una talaga pumapasok sa isip ko, ikaw. Eh, lalo na nung Mara Clara kami, di ba? Nag-That's Entertainment muna kami ni Judy Ann, if you'll remember. Meron pang time na parang nag-rehearsal tayo in one of the prod numbers. Pero, ayun nga, pero syempre, kinakikiligan talaga kayo ng mga teens talaga noon, ng mga, ika nga yung term ngayon kasi mga Gen Z na, di ba? Mga millennials. Nung time po ng 90s kami, syempre talagang, wow, number 1 yung UMD, ika nga na. Kasi parang at the same time, meron silang sariling appeal, sexiness na sa mga dance steps. Ikaw ba may kailangan? Tita Jeline ba? Yes. Ang choreographer talaga namin, si Kuya Zai Villevert. Si Tita Jeline would help us minsan sa mga pag may dumadating na bagong piyesa, nagbibigay siya ng choreography or pag meron siyang piyesa na nahanap and then kukoryohan niya, pasasayaw niya sa amin. Pero si Kuya Zai ang talagang bumuo sa amin at nag-train sa amin. Tapos yun na, every Saturday kasi kami may spot number, no? Saturday Entertainment. Oo, Saturday Entertainment kami. Tapos GMA Super Show na natandaan ko. Regular na sila sa shows ni Kuya Germ. Siyempre, talagang alam mo naman si Kuya Germ sa kanyang mapanuring mata, di ba, sa pagdidiscover ng mga talent. Si Kaya ang UMD po, talagang isa sila doon sa most requested na laging nagsasayaw sa mga shows actually ni Kuya Germs that time, di ba? That's Entertainment. Siya yung nagbigay ng break din, isa sa mga nagbigay ng break sa grupo namin dahil kung hindi niya kami nilagay sa Saturday Entertainment and sa GMA Super Show, hindi kami mabibigyan ng exposure. Pero sabi mo, originally 5 kayo. Yes. Pero bakit naisipan nyo pang magdagdag pa tayo? Yun na nga, pumasok na sila Marco. Para mas kumapal tignan sa stage. And at the same time, parang butas kasi yung 5. Kinailangan ni Kuya Sai na magdagdag pa. And tsaka along the way kasi doon namin nakilala sila Marco. Parang pwede pa tong idagdag. So, yun. Kaya kami naging 8. Pero gaano na kayo katagal nagsasayaw sa TV noon, bago ka napasok naman sa pag-aartista talaga? Sa TV 1990, so siguro mga 4 years. I think 94 ako pumasok sa 94 ako pumasok sa Mara, natatandaan ko. So was that your first ever teleserye? May mga telesine kaming ginagawa, pero kasi hindi ako ganun ka mag-pursue na mag-artista eh. Medyo kinakabahan ako. I'm sure natatandaan mo. Mahihayin po talaga si Wowie noon. Ang alam ko, sasayaw ako noon. Dahil tinawagan ako ni Kuya King pa noon na sabi niya, punta ka daw, may taping, punta ka. So pagpunta ko doon, dala ko yung costume ko. Tapos nakita ko may isang Volkswagen na kulay pink. Na ang tugtog Metallica. Ganda nun Tapos lumalabas si Christopher. Pinahiram ako ng damit kasi pang sayaw nga yung costume ko. Alam. Suot mo to kasi magtitiping ka. Si Christopher po ay si Christopher Rojas na asawa ko. Christopher Rojas, si Kulas. Siya yung, kaya naging magkaibigan kami yan. Talagang siya yung, Buti ka siya sa'yo. Medyo malaki siya that time. Pero doon, hindi ko makakalimutan yun. Yung unang, siyempre, kabadong-kabado pa ako dahil hindi ko talaga maubos maisip na paaartihin ka agad ako nung malaman ko na acting ako talagang yung butil ng pawis ko. At nung unang nag-read tayo, talagang memorize ko at nagtatawanan kayo ni Judy. Tatandaan ko. Pero alam mo na that time na i-prepare ka kay Judy Ann? Hindi ko alam. Basta dumating ako, doon ko na lang nalaman na ayun na, nag-read na. So, akala mo talaga sasayaw ka? Oo, hindi naman ako believing Hindi sinabi sa'yo nila Kuya Sai na gano'n yung gagawin. Hindi, basta tinawag lang sa akin. Ang alam ko nga si Gerard ang unang pinapadala doon kasi si Gerard yun talagang nag-aartista sa grupo namin. Hindi naman talaga ako. But then, ayun na, nandun na. And then after that, na-call back ulit. Nasundan hanggang sa... Hindi naman talaga nag-audition. Talagang pinatawag ka na for that. At saka natatandaan ko is parang nag-guest kami sa Mel and Jay noon, yung mga groups, yung Sweet Boys, Maneuvers, and then kami. Tapos doon ako nakita. Kasi natandaan yung Menonal eh. Mel and Jay. So Mel and Jay pa noon, nasa ano pa. So yun, doon ako nakita and then pinatawag nga ako na mag-camera test siguro. Yes, oo. At talaga namang doon na nga, nag-start of course, yung love team ninyo, di ba, ni Judy Ann, na hanggang ngayon, syempre, may mga, andyan pa rin yung mga followers ninyo and yung mga fans na... So yung unang film na ginawa ko, tayo yun eh. Sana naman, natandaan ko. Sana naman. That time actually was Mara Clara. Oo. Kaya grabe yung response ng tao. Nawindang tayong lahat. Grabe. I think it was the first time also na naranasan namin ni Wowie yung premiere night, yes, diba? Yes,
parang hindi talaga mahulugan, di ba, ng karayom yung ano. Dahil sa sobrang dami po ng tao na sumuporta. Nagulat kami na ganun dun na-prove na ganun karami talaga yung following. Kasi syempre wala naman social media at that time. So, nag-ano lang tayo sa balibalita na. Oo, kaya naalala ko nga dahil wala naman kami sasakyan pa ni Judy at that time. At saka natatandaan ko pag sinasama niyo ako sa mga piyesta-piyesta. Sabi, anong gagawin ko? Sumayaw ka dyan. Hindi naman ako kumakanta, kinakababa. Yung Kaya mo mga out-of-town shows, ganyan. Magkakasama pa rin parang kami. Maratilyo. Kasi may mga out-of-town na entablado, ganyan, tapos magpe-perform. Tapos minsan ang tawag na combo, pero live band. Live band. Pero siyempre, hindi naman kompleto yung instrumento nila, so parang yung tunog talaga niya. Sa inyo ko natutunan yun eh. Okay. Pero, alam mo, doon ka rin ba, then naalala ko, di ba, parang kami ni Judy at that time, wala pa kami sariling sasakyan. Pero dahil doon sa sana naman, di ba, parang I think, nagkaroon tayo yung bonus natin, bonus yes, natin, mother. down, di ba? Yes, naging pan-down ng sasakyan. Pan-down ng sasakyan. Oo. Pero ang dami rin kasi talagang nalig sa'yo. Parang wala naman. Ako? Anong parang wala naman, ano? Pero ito naman, siyempre, pass is pass, di ba? Napapag-usapan lang. Pero siyempre, meron ka naman talagang nakarelasyon din, di ba? In show business, yes, right? Of course. So, open, rin naman na in the past, talagang yung love team ninyo, from real to real, di ba? Yes. Kayo ni Judy Ann. And, siyempre, bukod doon, meron pa rin talaga. Actually, mas nauna pa po. Diba? Na inyong, parang kayo love team, right? Hindi kami love team. Naging showbiz girlfriend ni Wowie. Pero, ikaw ba, ang parang sa'yo, dahil syempre, pagpareho bang nasa showbiz? I mean, lalo na sa mga baguhang mga artista ngayon, di ba? The new generation. Sa'yo ba, you think it's an advantage having a partner na at the same time, talagang girlfriend mo rin in real life? O parang sa'yo, mas okay din yung, alam mo yon, yung work, okay, napakaganda ng relationship, pero pag may kanya-kanya rin naman talagang partner na. What do you think about it? Sa akin kasi, I think nag-work sa akin na hindi nasa showbiz. Sa akin, ganun. Depende kasi sa'yo kung mag-work So, sa'yo it's a yung case ganun. to case. Yes. I don't think, hindi ko pwedeng sabihin na, mas okay na ang showbiz. Mas okay na showbiz. It depends dun sa person talaga. Kung kanino ka magiging komportable, and at the same time, kung paano mo i-handle yung relationship nyo. But for me kasi, it works na non-showbiz talaga. Yes. Siguro mas nagiging smooth yung relationship ko. Yun yung napansin ko lang. Tsaka mas okay ba na parang magkaiba kayo ng ginagawa? Yeah, I think so. Pwede rin ganun. Pero talaga may possibility kasi na lalo na kung kayo laging magkasama, di ba? As love team. Nandun talaga yung may made-develop talaga. Lalo na kung ang mga eksena niyo is laging, of course, kayo yung in love ka sa kanya. Yes. Ang hirap kasing... Sweet moment. Syempre, alam mo naman tayo, may process tayo para mag-prepare sa role, para gawin yung isang eksena, para magbigay ka ng isang emotion. So, kailangan, ma-in love ka talaga sa kanya. Oo. Diba? Kumbaga tao lang naman po, syempre, di ba? Lalo na pag pareho kayong single. So, hindi malayo na magkagustuhan kayo. And doon nakikita kasi pag totoo na yung nararamdaman nyo, syempre, alam mo naman ng camera, huling-huli yung mga mata nyo. Hindi mo pwedeng dayain yung mga audience. So, kapag nakita nila yung... diba? Pag nakita nila yung tinginan nyo at nakita nila yung spark, yun na yun. So, depende rin sa inyong dalawa. Yes, pero syempre, may mga challenges din, syempre, na dumating for you sa showbiz. Ito ba, actually, may ibang mga nagtatanong na, kaya ka ba medyo naglaylo sa, paggawa ng pelikula, paggawa ng serye, or series? It's because parang sa'yo, mas okay itong, of course, ngayon, talaga namang happy ka dyan sa Zumba, right? Kung ano yung career mo ngayon. Pero dahil ba, medyo parang, hindi naman nawala ng gana, no? Pero somehow, parang, yun nga, may mga na-experience ka na hindi mo masyadong nagustuhan? Hindi naman sa ganun, no? Pero kasi parang ang feeling ko lang, parang hindi lang naman showbiz yung pwede mong gawin. Pwede ka namang humanap pa ng iba. But of course, hindi mawawala sa puso ko yung pag-arte because sabi ko nga sa'yo, kung hindi ako nagpunta sa Mara, sa Esperanza, I don't think makukuha ko yung ganitong opportunity. And malaki pa rin yung pasasalamat ko na nabigyan ako ng opportunity. At the same time, sumasagi pa rin sa isip ko na umarte because minsan pag may nakikita akong mga setup, mga ganun, and then nakakapanood, na ano ko pa rin, may roles ako na napapanood minsan pag nanonood ako ng TV. Gusto ko pa rin siyang talagang umarte. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon talaga. Kasi hindi lang magsakto yung schedule, pero gustong-gusto ko talaga kahit na maliit na role lang, pero at least ma-experience ko lang ulit, no? Pero, markado, ika. Yes. Pero yun nga, if given a chance, ano sa tingin mo yung parang medyo
dream role mo ngayon o gusto mong gampanan na role? Na ito, pag talagang in-offer sa'yo, ay, medyo bibitawan mo muna kung ano yung meron ka ngayon para gawin yung role na yun. Siguro, ako ngayon, no, gusto ko nang maging tatay na role. Tatay ng lead role. Hindi ka pa ba nabigyan na ako. Pero ngayon sana, parang tatay ako ni Daniel Padilla. Wow! Yung mga lead stars talaga na, para ma-experience ko rin naman yung ganun. So okay na sa'yo ang father Oo, roles? okay naman na sa akin yung gano'n. Siyempre, hindi ko na pwedeng ipilit na kailangan ako pa rin yung bata. Alam na nila yung edad ko. So, okay naman sa speaking of father roles, talaga naman po kasing in real life, ay father na po si Wowie. Hindi na siya mukhang bagets lang siya, pero father na rin naman po siya. At syempre, makikilala natin, di ba, in a while, ang yung unika iha. At bukod dyan, meron akong isang slight na challenge din sa'yo, Wa. Ready ka na ba? Ready na. Okay, let's go. Kasama na natin ang unika iha ni Wawa. Ipakilala mo naman. Yan, pinapakilala ko po ang aking unika iha, si Alexandra Rafael. Yan, Alexandra Rafael. Si Raf po, in short. Yay! First Right, TV Raf. guesting mo ba to? Tama na, first. First guesting? Nag-isip talaga. Ito bang Nag-isip first ka ba? guesting mo? Nag-guest. Marunong ba magkapampangan si Raf? Marunong ka ba magkapampangan? Biyasa ka? Awa. Awa. Totoo ba? Sige nga, ano yung mga kapampangan doon? Kasi po si Raf, halos dito talaga lumaki sa Pampanga. Particularly sa Lubao. Yes, Lubao, sa lolo't Pampanga. lola niya. Dun sa family nung yes, ni Cheryl. opo. At syempre, ang first language probably na narinig ni Raf, Kapampangan. Yes, Kapampangan. Kaso, laging nanonood ng ano yung pinapanood mo? K-drama? Hindi, laging nanonood ng Disney Channel. So, English din. Oo. Ano? K-drama po at anime po. K-drama at anime. O, tira mo, nagkik-drama, hindi mo yata alam yun. Hindi ko alam. Oo nga. Pero, kasi si Raf, di ba, syempre, never niya nakita si Chef, di ba? How many years na nga ba? 10 years. 10 years. Mag-11 years na kasi mag-11 ka na this March. Parang tuwan-tuwa siya. Yeah, mag-11 siya. Oh, this March! Ayan, happy birthday, Raf! Oh, this March, it's her birthday. So, ito, syempre, how is it, Wa? Hindi naman nakakatuwa na nandiyan si Ima, syempre, Yes, di ba? of Tsaka, syempre, si Tata na talagang nakasubaybay din, di ba, sa'yo. Ito yung in-laws po bali ni Wowie, ano? Of course, si She, yung wife ni Wowie, sabi nga niya, 10 years ago, no, when she passed away. Pero how was it, Wa? Dahil ba sa tulong nila, hindi naging ganun kahirap for you? Napakalaking bagay na nandyan sila, actually, no? Mas nagiging madali yung buhay ko because of them. Kasi hindi ko magagawa yung ginagawa kong pagsusumba kung hindi dahil sa kanila. Lagi nilang sinasabi, napakabuti mong tatay. Hindi po, napakaganda ng support system ko. Kung hindi dahil sa kanila, no, sa nanay ko, kay Ma, tsaka kay Daddy, hindi ko magagawa kung anong ginagawa ko. So, magpasalamat ako sa kanila. So, si Raf, syempre halos ang kasama niya lagi sa bahay si Ima, ano, Yes. tsaka si Si Daddy, oo. So, kaya I'm sure talaga medyo marunong ka ng konti Kapampangan, no, Raf? Na ano yung mga Kapampangan na Biyasa ka? balo mo? Na, bahay, ano yung bahay? Hindi ka bihas. Bale, tama marunong. siya, oo. Bale. So, paano sabihin yung, sige nga, titestingin natin si Rafa. Anong pangalan mo kay Kapampangan? Baka na ano yung sabihan nito? Ano na? Paano yung sabihin? Bale. Nanong, ano? Nanong. Nanong. Ano? Pangalan. Ano ba yung pangalan? King Kapampangan. Diba? It starts with L. Nanong lagi. Hindi na pala hindi na pala biyasa. kasi nga dahil nanonood siya talaga. Alam mo, influence din talaga yun ng ng YouTube, social yes, media, lahat, syempre. lahat. So, kumusta si Daddy? Ano ba tawag sa'yo, Daddy? Si Daddy mo, how is he? Sabi mo, chill guy, what else? Anong favorite mo kay Daddy? Anong favorite mo na ginagawa niya? O ginagawa niyo together? Do you like dancing with him? You like TikTok? dancing with Dad? No? So what do you enjoy doing with Dad? Spend time together with him. Oh, Kasi lagi nga akong wala. sweet. So, yun, nami-miss niya siguro yung dati Oo. kasi lagi ako nandiyan dyan. No? How do you Ngayon, spend sobrang time with him? Pag may day off siya, Ano, do you go out? What do you do? minsan nagpupunta ng SM.
nagmo-malling. Okay. May favorite kasi siyang go to the mall. restaurant. So, Okay. doon kami palagi kumakain. She likes eating out. Yes, Okay. yes. So, what do you want to tell your dad? Oh my God. Bakit? Wait lang. Oh. Why? You are so skibidi. SKBD? Ano yun? Ano ko lang na, what does it mean? Good. Ano ba yan? Terminology. Kailangan natin ng ano nila. Skibidi, ngayon ko lang narinig yun Oo nga. Alam ko na Scooby-Doo. Kala ko Scooby-Doo nga. Inisip ko, Skibidi? Scooby-Doo ba yun? Alam ko na Scooby-Doo. Scooby-Doo pala yun. Tatanong ko nga rin kay Akisha, ano ba Scooby-Doo na yan? Bago Oo. yun Alam mo, dahil nandito tayo sa Pampanga, so syempre, gusto ko, dahil matagal ka na rin naman nakatira dito di ba? matagal. So, eto, I'm sure hindi na bago sa'yo, ito mga exotic food na marami itatry dito mo. Dito sa Pampanga. Alam mo, masarap naman to Siyempre, hindi lang lahat talaga kumakain nito, di ba? Lalo na hindi naman nakakaintindi, hindi mga kapampangan. Pero, bago mo kainin ng bawat isa dyan, ay siguro may itatanong ako sa'yo kung masasagot mo, akong kakain yan. Challenge pala ito. Challenge, yes! Pero kung hindi mo naman masasagot, o ayaw mo sagutin, kakainin mo na lang yan. Okay? So, very first, showbiz girlfriend. Very first, ang pagkakaalam ko si Rika kasi. Si Rika? Oo, Rika I Peraleo. knew it! I knew it, di mo. Kilala mo ba yun? Oo, na-search ko siya sa TikTok. Na-search mo? Binubuko kayo. Kilala mo yun? Why did you search her? Search mo. How did you know? Bakit mo sinerch? Paano mo nalaman? What gave you an idea to search her? Na-bored ako. Na-board ka, tapos sinerch mo. Sino nagsabi sa'yo yung Oo nga, pangalan? why of all people? Yeah. Sinerch mo siya. Booking Bakit? So, sinerch mo talaga, anak? Namula ka. Sinerch mo talaga? Oo. Ay, nako, nasagot. Totoo ba siya ng first? Si Rika, siya yung, I think, first showbiz na naging girlfriend ko. Oo. Close kasi ako dun sa family din niya, sa mami. in So, particular. this was even before Mara Clara, right? Oo, yes, before. Mga ang TV days. Ang that's TV entertainment days, oo, yes. Yun. Yun. Siyempre, UMD ka pa rin Oo, that UMD time. ako nung time na yun. So, ito, ano ba yan? Dahil dahil nga, nasagot naman ni Wa, ito pong una, ito ay tugak. Tawag nila tugak. Tawag sa, sa palaka. Tugak. Palaka yan, pero flavored palaka. So, ito, I think, is honey lemon, if I'm not mistaken. Wow, honey lemon. Oo, so, ikaw ba, Raph, kumakain ka nito? Ha? Tugak? Mamang kang tugak. Mama ka? Tugak? Ay, naku, tumalikod na siya. Ayaw na niya. Pero sige, titikman natin ng tugak, no? Ay, pero ano bagong luto siya. Oh. Ay, baka gusto mo rin tikman ng tugak kahit na nasagot mo yan. Na kita, Ayan. di ba? Yan. So, ito, kita nyo, parang lang siyang chicken wings, pero leg siya ng frog. Leg siya ng frog! Di ba? Masarap naman. Isa po ito sa exotic food na pwede ninyong orderin sa Parang Apag chicken Marangale, yes, or sa Everybody. So, yan, meron yan dito po sa Pampanga. Yan. Parang chicken lang taga, lasang Hindi mo chicken. malalasahan na lasang chicken talaga. Okay. So, next. Next question ko sa'yo. Okay, enough of the tugak na honey lemon. Ano ba hindi sa honey lemon? Garlic? Parang garlic. Parang garlic, okay. Ang next ko naman na question sa'yo ay, sino ba at talagang, even before, hindi ka pa pumapasok sa showbiz, first showbiz crush? Ako nung, kasi that's entertainment days no? Ang isa sa pinaka-crush na crush ko talaga si Donita. Si Donita. Nasasagot niya lahat. Di ba kakain na naman ako? choice. Oo. Hindi, ang dami talaga may crush kay Donita. Oo, kasi ano talaga siya. Actually, crush namin siya lahat nun. Alam ko, gustong-gusto namin si Donita, especially nung that's entertainment. Di ba parang siya kasi yung gauge noon na pagka yung maganda, Donita Rose talaga. Donita Rose. Di ba? Saka minsan nasasama nga siya sa mga sa kanta, pag pinag-usapan is maganda, pangalan niya kaagad. Oo, hindi nawawala sa listahan ang isang Miss Donita Rose. Donita Rose. I think that time yan din yung VJ siya, no? Tama ba? VJ pa siya. Ay, naku, until now, friend kayo sa Donita. So, Heidi, kita na narinig mo, ha? Hello. Fresh showbiz crush. Ni Mr. Rawi Guzman. And I guess, eto, kakainin na namin kahit na nasagot niya pa rin yan. Sasabayan na Sige, natin. oo. Raf? So, ito naman ay
Another, ang tawag nila, syempre, palaka pa rin. No? Tugak, pero flavored pa rin siya. So, parang siyang buffalo wings, ang flavor niya. Spicy. So, ito, medyo spicy. I think, baka medyo, natin, sabihin baka dito. medyo spicy siya. Let's see. Ay, meron din siyang Legs pa rin, parang no? pinaka-legs. Oo. Legs pa rin. Sana meron din, boneless palaka. Ang anghang! Spicy pala ito. By the way, thank you, special thanks again to Jenny, Sagmit Tiksay, Ampong Atseng Joy, Sagmit Delarama, para po karing exotic food na ito, no? Tapos ko? Ang anghang! Pero masarap, di ba, Wa? Ito nga. Wa, ito siya water. Pulutan. Mm. Ito pulutan. Ang anghang, pero masarap, ha? Parang ano siyang chicken wings, no? Wa? Alam mo, sa totoo lang, ano lang naman, charot ko lang naman yung may katanungan, pakakain ko rin talaga lahat kayo. Di ba? Ito naman, Wa. Yung susunod ko na may itatanong sa'yo. Kung meron kang, hindi, ayoko sabihin ng kung, kasi I'm sure naman talaga, meron naman talaga, di ba? Yung pinaka hindi mo gustong artista, na meron ka naging bad experience. Siyempre, meron yan. Lahat tayo. Hindi ako naniniwalang hindi mo yan na-experience. Meron yan. Kain na lang. Sino yun? Eto Kainin na. ko na lang. Teka lang. Bago mo kainin yan. Bakit? Ba't iwas na iwas ka lang sa... Hindi. Ito na lang. Hindi mo sasabihin yung pangalan. Pero, dahil ayaw mo sagutin yun eh. Ano na lang yung ano? Ano na lang yung... Sige. Bago mo ikwento, kain muna tayo ng betute. Ito naman tawag dito, betute. Ito talagang, alam mo na talaga yung itsura niya. So, yung dalawa kasi hindi mo mapapansin na tugak. Ito talagang tugak na tugak. Oo, pero betute kasi, ito yung may palaman sa loob ng tiyan ng palaka. Okay. May palaman siya sa loob. Yes. So parang, titin mo, kung gaganunin ba yun, hihiwain. O ako rin, makikikain din ako kay Wawi. Lawin mo na yaman, Aro, Diyos ko. Pero, Diyos ko. Nanong gagawan. Aro, ito yung tiyan kasi niya yung may palaman. Ayun, ay, relleno. Bala mo, relleno yun. Yun, parang relleno lang pala. Diba? Ano ba? Kumusta? Lasang lalieno. Na? Lalienong tugak. Ano naman pala eh. Alam mo, mas nakakatakot yung itsura ka. Itsura lang. Pero yung lasa naman pala, okay naman pala kasi relleno. Rellenong tugak. Lalienong tugak. Rellenong betute. Yun ang tawag nila dito sa Pampanga. Wa! Hindi mo sasabihin ang pangalan, pero ano yung instance na ginawa sa'yo? Ano ba sasabihin yan? Basta, kasi usually, mga baguhan kasi, di ba? Lalo na, hindi naman ako ganun ka-active. Nung bago ka pa nun? Matagal na akong inactive and then parang nag-guest ako. Tapos parang yun yung pagbabalik mo. So, ma-experience mo talaga yung ibang attitude, yung ganun. So yun lang naman yung... Kasama ba kita? Nagko-comment pa tayo. Binuko na ni Christopher, kasama pa doon. Hindi ba? Taping to? I think guesting yata yun eh. Guesting, no? Guesting sa isang TV show. Oo. So, in short, may attitude. Oo, In-attitudean ka. Pero oo. ako naman, baka ako lang din. Knowing him. Hindi ako. Nisusaksakan nga ng bait, di ba? At saka tahimik lang siya pagka ganun. So, I'm sure, hindi naman niya ko-confront yun or ano, wala lang, papalampasin niya na. Kaya lang, syempre naman, di ba, nakaka-hurt pa rin yung ganun. Ito naman ba? Kung meron kang makakasama ulit o makaka-partner, tingin mo, o kahit makakatrabaho lang, na gusto mo talagang medyo, kung babalik ka sa pag-arte at gusto mong makatrabaho uli, hindi, siguro wag na, kahit hindi uli or bago lang, sino? Nora Honor. Si Ate Guy, oo. You haven't worked with her? No, pero I think one time dapat may dapat akong gagawin na stage play. Tapos parang ang role ko is parang anak niya, parang naikwento sa akin. Hindi lang natuloy, pero yun yung isa sa mga dream ko dati. So hopefully kung mabibigyan ng chance. Pero akala ko sa stage play, hindi pa ba? Hindi pa, muntik na. Because di ba si Wawi po ay nagteatro din, di ba? nag-theater ako. For how long yun? Parang matagal din. din.
I think, patapos na kasi yung love team namin ni Judy yun eh. Siyempre, span of 3, 4, 5 years. Tapos, siyempre, nag-iiba-iba na kami. So, doon ako nag-shift, nag-theater ako, I think 2001 up to 2007 yata, 8, mga ganun. So, for so many years, umarte ako sa entablado. Isa din yun sa nagustuhan ko na hopefully ma-experience na yung lahat. No? Maganda rin siyang medium kasi. Ito naman po ang tinatawag nating kamaro or crickets, ano? Sabi nila, hindi naman ipis, maliliit na ipis. So, parang crickets mo siya sa Kapampangan. Kamaro? Yes, Okay. kamaro. Yun. Nakatikim ka na ba nito, Wa? Yeah, I think, pero matagal na. Okay. O yan, o tinan mo, napaka-game talaga ni Wawi. Talagang hindi niya pa bayang ako lang kumain. Ayan. Direk, parang gusto mo rin? Natatakam ka? Parang Parang si Direk, dapat parang pati gusto. kayo tikman niyo na Parang gusto talaga. ni Direk. Direk, parang gusto mo. Gusto mo ba, Direk? Try mo. So bakit siya may mga kamatis? Anong Parang luto siyang niya? sinangag. Sinanghag? Ano? Nasaan? Crunchy. Crunchy charon na. Chick, okay lang. May No? May crunchy nga. Tsaka may particular siyang lasa. Parang yung mga pakpak yata. Ayan, nakuha. Thank you Ang game mo. Alam niyo po, akala ko natanggihan niya talaga yung mga exotic food kasi hindi naman talaga siya talaga tubong Kapampangan. Ano? Pero dahil matagal siya nakatira dito, syempre game na game si Wawi. Pero, meron na akong something for you, bago tayo. Dahil kailangan turuan mo ako mag-Zumba. Okay? Pero bago yan, eto nga, may something kami for you from Sharks Marks. Ayan, for you, Himalayan lamp, ayan, and salt, ayan, from Sharks Marks. Thank you, Sharks Marks. Yeah, we have gift packs from American Garden. Ayan, kasi mga favorite, gusto to, I'm sure magugustuhan to ni Raph. Mga popcorn, ayan. So, ayun na, kukunin niya na. Tapos, syempre, dahil alam kong healthy, so ito may apple cider, ayan. Apple cider vinegar. Yes, oo. At, of course, baka si Ima magluluto ng laing, ayan. Merong American Garden coconut cream and coconut milk, ayan. Everything from American Garden at meron din tayong Indomie. This is for you, Thank you, American kay Garden. Raph, Ayan. Thank you, Chick. Yay! Naku, may last challenge pa ako sa'yo. Sayo pa pala tayo. Bukod dun sa Zumba. Siyempre, para medyo matagtag muna bago tayo kumain ng totoong pagkain. Yes? Okay, so let's go? Let's go. Hindi naman kompleto, siyempre, ang vlog na to kung wala ang Zumba. Ano ba, yung pagiging Zumba instructor mo, kailan to nag-start? As early as mga 2015-2016, si Regine Tolentino and si Joshua Zamora, ini-encourage na nila ako. At that time, di ko pa masyadong alam kasi yung Zumba kasi hindi na nga ako masyadong updated. Tapos, year 2017, si Marco Makindi, kagrupo ko sa UMD, nakakuha siya ng license sa Zumba, in-invite niya ako. Tapos doon na nagsimula, nung nag-attend ako doon sa kanyang event. So, ito ba yung tinatawag na ZIN? Yes. Diba? Yes, Kasi yes. nakikita ko lang to ZIN. Ang ibig pala sabihin ng ZIN? ZIN means Zumba Instructors Network. Bali, nag-training kaming lahat, kaming mga ZIN, mga license kami. Ang main office nito nasa US. So, may training ka pang gagawin para matutunan mo kasi may ituturo talaga na 4 basics yung Zumba. So, kailangan talaga para magkaroon ka ng license, kailangan mo mag-training. So, ibig sabihin, hindi pala basta-basta lang, ang pagtuturo, kailangan licensed Zumba instructor, kakatulad nga nito ni Wawi. So, how many years na, 2018 ako nung nag-license ako. So, from 2018, mga 20 years? 20, 21, 22, 23, 24, 7 years? 7 years, yes. Oo, Tagal na so rin. ibig sabihin hanggang sa pumasok yung pandemic, Oo. ano ka na? Active ako noon, lalo na nung pandemic kasi nung wala kaming masayawan, doon ako nag-live. Doon ako nagkaroon ng maraming following. Ibig sabihin online, Yes. Zumba Oo. online. Tapos sila, kahit online, naka-follow, gano'n? Oo, yes. Yes. Ay, syempre, hindi naman ako papayag na hindi ako tuturuan itong kaibigan ko, nung kanyang mga Zumba moves. At kaya naman, take over? Let's go. Ay. Kabila. Stop. Always. Side. Slide. Memorize. Haba.
Love it! Other side. Step. Kabila. Step. Hop. Slide. Hold on. Yeah! Hid kamay. Chorus. Side. Slide. Tulo lang. Stop. Hey! Woohoo! Ha ha! Kabila. Grabe! Kamay. Dalawa. Ganito pala ang mga tinuturo ni Juan na moves niya sa Zumba. Other side. Hold on. Yeah! Always. Memories pa ni Chick. Ang galing. Oh. Hey! Grabe, wah! Pero Ang galing. nagsinigal na ako. Pero memorize mo yung Ganun pala. chorus, so. Alam mo, so isa ba doon sa talagang dapat na tinitake nyo into consideration why yung dapat madaling sundan? Yes, of course. Kasi especially dito sa atin, actually sa buong mundo naman, no, karamihan ng mga nagsusumba, may mga matatandang nag-a-attend. So, dapat very easy to follow kasi ano lang naman siya, fitness siya, hindi naman siya contest eh. So, may tuturo sa yung 4 basic ang Zumba palagi at yun yung mga susundan. So, as much as possible, madali lang siyang sundan katulad ng ginawa natin. Yes. Ang bilis mong nasundan kasi mga very simple paano steps naman? lang. Iconic yata yun, di ba? Siyempre, iconic yun from UMD and from Mr. Wawi de Guzman himself. Pero ito nga, siyempre, medyo challenge mo ako doon. At dahil hindi naman ako pala exercise, ito, medyo hinigil ako ng konti doon. Ikaw naman ang medyo i-challenge ko, Kasi alam ko na, yung husay mo sa pagsasayaw, alam mo, given na yun eh. Kasi bata pa tayo, 90s pa lang, alam na natin yan. Pag UMD, siyempre, yung pangalan ni Mr. Wawi de Guzman. Pero ito naman, ang dancer ba automatic na marunong ding maghula hoop? So, tingnan nga natin, this time. Ito, mas madali lang na konti. Ayan. Ayan, madali lang, Hindi tayo dyan. Tsaka yung may ganun-ganun kanina, di ba? Kayang-kaya, Nahihirapan mo oo, ako kanina, kumukumbya. Kumukumbya ka kanina, Go, Ganyan na ba? Oh, love it! Isa pa, Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Patay tayo dyan. I wanna be with you and make believe with you. Palaman natin si Wawi. Pinagpawisan eh. Kanina nagsumba ako, hindi ako masyado. Ay, oo nga. Kunti pa lang, oh. Parang ba't nga bumutil yung pawis mo bigla? Hirapan bigla. Kala mo lang, madali. O, di ba, Na-challenge ka. Sobrang na-challenge. Butil-butil yung pawis ko. Kanina nagsumba tayo, hindi ako masyadong pinawisan. Pero dito, sandaling-sandali lang, di ba? Oo nga. Alam mo, feeling ko, mas daig ka pa ni Rafi. Oo nga. Parang gusto ko tawagin si Rafi. Raf! Raf! Halika dito. Kasama ko. Raf, halika Rafi. dito, Raf. Show your daddy. Dali. Kasi, he cannot manage the hula hoop. So, what about you? Show it to us. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Always I wanna be. One more. Kaya-kaya ni Rafi yan. Go. 1, 2, 3, go. Always I wanna be. Mas matagal siya sa'yo. I love it. One more. 5, 6, 7, 8. Always I wanna be with you. Nag-enjoy siya, And I wanna be with you.
Pero, alam mo si Rafi, di ba? Nakikita ko siya na, ano rin siya, na mahilig din talaga siya na kasama mo siya sa mga TikTok, di ba, na sumasayaw. Tingin mo ba medyo naman yun sa'yo yung hilig sa pagsasayaw? Yes, I think kasi ako, nakikita niya sa akin, tapos lalo na napapanood niya ako nagsusumba. Minsan sumasama siya kasi siya sa mga Zumba event ko, minsan na isasama ko siya. Oh. So, kahit pa paano, yun na yung nakamulatan niya sa akin. Kaya, Okay. At, syempre, para ka-join naman natin si Rafi, pwede ba turuan niyo naman ako na mag-TikTok? yes. Very simple lang na Okay. madaling sundan. Okay, 5, 6, 7, go. 4 counts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. And then 1, 2, 3. Parang 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6, 7, go. 1, 2, Rap, join us. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4. tapos 1, 2, 3, May pitik. 4. Tapos, cross lang. That's one more. Ah. 5, 6, 7, go. It's 1, 2, 3, 4, and wave, 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 wave. Slide. Yan! Alright. 5, 6, 7. Ah! Pass. Hey! Party! Hey! Ang dali lang pala, di ba? Yes! Okay? Acid. Party, party! Wow, thank you so much! Thank you, Nick. Salamat. Thank you, Raf! Nako, alam mo, talagang nakaka-inspire talaga mag-Zumba, no? Kasi, alam mo yung feeling na kapag pinapawisan ka, iba talaga yun, no? Parang you feel good about yourself, at syempre, naka-exercise pa yung katawan natin. And what? Is there anything that you would like to invite them? Of course, sa mga friends natin, especially sa mga mahilig mag-Zumba or magsusumba pa lang, abangan nyo ako dyan sa inyong mga lugar dahil baka magkaroon ako ng event dyan kung nasan man kayo. And of course, yung aking studio, yung Dance the Back Studio, every Wednesday nandun kami kasama akong UMD, 7 p.m. to 8 p.m. So hopefully kung nandiyan kayo sa bandang QC sa E. Rodriguez, check out Dance the Back Dance Studio. And also, you have your Facebook, wa? Paano yung mga Yes. gustong, naku, sana naman ma-invite namin yung team ni Sir Wawi Di Guzman na kailang place. Saan sila mag-message ba? Puntahan nyo lang yung Wowski Di Guzman, yung aking Facebook page, and Wowi Di Guzman din. And of course, may TikTok tayo, may YouTube din. So check nyo lang yung mga social media platforms ko at malalaman nyo yung mga schedule ko. Yes, thank you, Wa. Thank you talaga. And of course, The Granary! Ayan, private villa dito Maganda po dito. sa Bacolor, Pampanga. Dakala salamat po kay Kayungan. Siyempre sa aking mga kabalen, dakala salamat po. Ate Joy, Sagmit, Delarama, kay Jenny, Sagmit, Tiksay. Dakala salamat kay Kayuache. At siyempre po, don't forget to subscribe, like, and share. And click your notification bell para po updated kayo sa mga next vlogs ko. Again, I'm glad to be with you. Thank you, And Chick. with you also. See you again next week. Bye! Bye!